Hi guys! Nandito naman tayo kasama natin si Paolo Almaden. Siyempre, Marlon Bernuevo and Paolo Zarate. Ano pa? A to Z. A to Z. A to Z. Oh, ang ganda. So ngayon, pilot episode natin ng 1, 2, 3. Bakit parang kasalanan ko? Hahanapin natin kung sinong may sala, di ba? Kung sinong may kasalanan. Tutulungan tayo ng mga maestro na to. Maestro ka rin. First, hindi, ano ako, maestro. Hindi yung maestro. So medium ka lang ngayon. Medium, Parang medium. You're not taking sides. Right. First episode natin, pag-usapan natin ang AI. Ano ba tong AI? Imagine nyo 20 years ago, kailangan sobrang galing mong manugtog. Hanep dapat gamit mo. Gamit mo. Kailangan, grabe, kailangan merong ano yung mga... Pera, kailangan mayaman ka. Tama. Ngayon magkano ng subscription ng AI, no? Anyway, pag-usapan yung AI, ano ba to? Threat ba tong AI sa atin lahat? Sa inyong, lalo na sa mga music producer, composers, or opportunity para mas mapabilis yung buhay? For me, no, user ako ng AI. Pero AI tools. I use it as a tool to help me do my everyday work. Mapabilis siya in that sense na parang sabihin natin may gusto kong hanapin na frequency na kailangan kong patayin or na problem frequency. Sasabihin ko, ganito, look for this, Kasi may mga EQ natin, like Pro Q, may mga ganun siya, masking, no? So, may mga problem EQs hinahanap para mawala yung sabihin natin. Lalo ngayon, nowadays, di ba, like sa feedback, may real-time na pag-aano ng feedback malalaman yung feedback EQs. So, I use it as a tool to help me do my work better. But, my creative process is, ako pa rin magdidesisyon kung anong gagawin ko sa tool na yon. Right. I'll instruct the tool to do whatever I want to do. Na ito yung gusto kong mangyari, ito yung yung creative decision, ako pa rin ang namamahala doon. Right. Yun ang sa akin. Ilang percent ng trabaho mo yung AI? Kasi kung gawin ko na i-EQhan ko yun ng mano-mano, sabihin natin take me like a minute. Yung kasi seconds lang talaga eh. Pero in hindsight, may times kasi if I teach in class, papakita ko talaga, ito, mano-mano talaga. Kailangan pakita ko. We have to know the basics in audio production. Ano yung tamang pag-EQ, ang tamang pag-compress. Minsan lang, sa sobrang daming trabaho, kailangan mo lang mapabilis para na maano natin. Pero syempre, ang judge pa rin ng aking pag-aano is, tenga ko pa rin. Yeah. Hindi yung computer, kumbaga. Para sa akin, parang kutsilyo ang AI eh. Depende sa humahawak kung gagamitin siya as a tool or for something Double-edged, else. Yes. So, ako din, I guess lahat na naman tayo nandun na rin from ChatGPT to plugins to AI apps sa music. Ako, I love yung stem separation or kahit yung vocal separation lang. Vocal separation lang. Even sa camps, nagagamit na natin eh. Ang laking tulong, yun pa lang. Yun ang heavy user ako nun eh. Sa mga plugins, hindi masyado, konting voice changing app para for my own uses, hindi pang daya or whatever. May mga purposes yan. But at the same time, kung titingnan yung AI in general, yung kabuuan niya not the specific tools, pero what AI can do, parang nga siyang kutsilyo. Ako gagamitin ko siyang panghiwa ng kamatis ng whatever. Reality is, ang kutsilyo, pwedeng gamitin sa kusina, pwedeng mag-isip na tayo ng anong pwedeng gawing masama sa kutsilyo. Right. Yun yung reality sa akin ng AI. Ang ganda nun. Yeah, exactly. So parang dangerous ano din, no? Yeah, parang yung ongoing conversation nga din ngayon among mga colleagues din is parang kung wala kang idea paano siya gamitin, magiging ano ka rin eh, kumbaga you'll be lost din kung ano yung magiging output niya. So parang kailangan may idea ka kung ano hinahanap mo. And may idea ka kung paano siya i-direct. So basically, it's really a tool. So going back siguro sa question ng threat ba siya, parang feeling ko threat siya in a certain level sa ibang aspeto. Yeah. Pero doon sa level na nag-operate yung mga professional musicians, feeling ko parang malayo pa siya. Baka like sabi ko nga kay Sir Paul, last time nagkwentuhan kami about that. Sabi ko, okay, pumasa. Antayin natin mag-revise. Diba? Problema na kagad. Diba? Yeah, kwento ko rin yun na pag-usapan natin. Yung may mga projects ako na ad agency to, no? I don't wanna which ad agency or what company.
They had me bid. So marami sila. I had like siguro mga 8 projects. 8. Talo ko ni AI. Right. Because syempre Wow. parang sabi ko, the sheer speed Yeah. na ma-produce niya tapos ganun kagad yung output. Ako kasi demo, binibigay ko as demo. Pero tunog ano na. Yeah. Tunog ano, kumbaga ako yung kumanta or I had someone, kumbaga ako maglalabas pa akong pera to have someone, syempre, it's what you call this, in our industry, this is best practice na we get someone to sing. Di ba? It's helping one another in our industry. right. We have session singers, we have session musicians, this is our, kumbaga, that's our network. Right. Kumbaga, kaya dumidikit rin sa ating mga kaibigan natin na yan because we all need Right. work. We all need each other. Nung pumasok ang AI, biglang doon ko naramdaman when I started losing these projects, na parang, uy, natalo ako dito. Pero nakakatawa nun is, sa akin pa rin landing. Yeah. At the end of the day, sasabihin sa akin, Pao, talo ka sa Kasi syempre siguro, nakita, presyo-wise, ang layo eh. Yeah. Tapos pagdating, pero we want you to produce it. Kasi I had a really, really tough project na nanalo yung si AI, pero umabot ng 10 revisions. Wild. Hirap. Wild talaga yun. Sabi ko, 10 Wild. revisions, si kliyente forever na. At sinasabi niya, why can't you have that singer sing that part again, pero softer? Sabi ko, si AI pinakanta niyo. Ang lala. Totoo. So sabi ko, hindi ma-explain ni ad agency na AI po kasi pinakanta po namin. Hindi alam na client. So, hindi yun na-disclose. Hindi na-disclose, syempre, pag nalaman ng AI pala. Pero Correct. eventually nalaman rin. Because during the recording, nalaman, AI pala. Oo, kasi pinakapakanta na namin sa ibang tao. Parang iba yung, syempre, iba yung tao, nagkakamali, we correct there. Ito parang near perfect talaga yung pitch. Tas, pero may parang iba daw yung tunog, may flange effect minsan, phasey. So, sabi Hindi na ko, ba uso ngayon yung sumasama yung client sa pagre-record ng tao? Or Hindi, for demo. Yun. Kaya For nga demo. nalaman. For demo. Kaya Right, nalaman right, kasi right. nga ng Pero yun nga, during the sa mga record. revisions, upo-upo na sila. upo na kayo, wala na. Di ba? Yun nga. Upo na Kaya sila. nga sabi ko, antayin mo mag-revise. Di ba? Tama si Pao Ang ganda. So, hindi isolated yun kasi meron din mga ganyang clients na dadating sa'yo. Parang siguro feeling nila, na-hack nila kasi hindi ako papakompose dito, papa-areglo lang ako. So parang arrangement fee na lang. Ito na yung kanta, buo Exactly. na. Exactly. Parang ganun yung Meron hack akong na meron nangyayari. akong ang ginagamit nila, ito artist to. Ang ginagawa niya, ini-AI niya muna yung para lang doon sa idea. Kasi grabe yung banda, parang pinakamagaling na banda yung yung Suno, 'di ba? Yung Suno. Ano pa ba yung ibang Suno? Basta yung Udio. Grabe, parang plakadong-plakado na. So, from there, papasipra niya sa banda ngayon. Bago nila i-record. Parang kulit ng ngayon, kulit ng workflow ngayon eh. Pero nakakatakot eh. No? Ikaw, may nakalaban ka ng AI? Sa cases nila, syempre, nasa agency, bigger studios. Well, ako, admittedly, and doing well naman, puts food on the table. Backyard studio ako, literal eh. No? And awa ng Diyos, may clients naman. May clients din naman. Nagpupunta din sa malayong studio ko. Pero dahil backyard studio ako, before AI, I used to cater to everyone mula top tier ng industry hanggang mga newbies. In terms of demographic, sabihin natin hanggang lower middle income kaya, nag-iipon lang sila and all that. Nung pumasok ng AI, lahat hanggang gitna halos na wala. Bilis, Wala na no? talaga. Ako Bilis rin na eh. wala. Ako rin Yeah, eh. di ba? Yeah. Kahit yung mga school project, minsan Exactly. magbibigyan Oo natin nga. ng magandang presyo kasi estudyante, reglahan mo ng konti for their school play, magre-record ng konti. Nawala agad yun in a matter of months. Ang mga natira, yung mga well-paying Mga premium, clients, mga naman din, premium mga clients, premium. yes, Pero correct. yung mga pababa, nawala na. Kasi very accessible na yung AI sa kanila. But I understand, bakit pa? Yun yung conundrum dun eh. Bakit pa mag-studio? Natakot kayo niyan nung nangyari Well, yan? yeah, of course naman. Di ba? Oo. Di ba? Grabe money yan. yun ganun. eh. Sabay-sabay. Parang money eh. lost yun eh. Right. Work lost yun eh. Pero in that sense kasi, I was trying to do research also with AI. Isipin mo, okay, AI companies nowadays, they keep on changing their bylaws. They're having millions of lawsuits right now. So at the end of the day, once your file is in with their database, like sabihin natin, songwriter ka, ginawa mo yung melody, tapos may melody at may lyrics ka, tapos pina-AI mo. You're not the sole writer of that song anymore. Meron na, si AI na Right. kagad, doon na sa database niya yun. You can't claim it that it's yours. So to what extent, I don't know. Diba? May ganun eh. At once
it's in its database na. Actually, there are AI companies also right now, like Watchdog. You could punch in your song, tapos hahanapin niya yung mga songs na hinawig sa kanta mo na pwede mong kasuhan. Galing. So it Ang ganda. works vice versa Ngayon ko lang also. nalaman. At So, least may may mga mga ganun. ganyan na. At least Yeah. ngayon. May Medyo Gumasa ng AI na proactive collab. na. Ang ganda. Pero yun nga, to what extent na syempre, depende na, for me kasi, like sabihin natin, kaya premium ang inaano natin sa mga kliyente natin because we want them to feel na parang you're giving the best. You're giving your best at quality. You know, let's face it, being ikaw as a director, na parang there will come a time, look, like AI right now, like with Sundance and everything, yung mga Right. Speed Dance and yung mga creative AI tools na ginagamit for film. Scary na eh. Totoo. Scary na. No? Totoo. Ganun Parang- din eh. Ganun din yung landscape eh. Sa video, ganun din. Nabawasan din yung trabaho nung nagkaroon na ng AI, May AI ads na nga. No? Wild. Yeah, Ginamit Wild. na isang bus line. Natawa ako doon. Sabi ko, oh my God. Ang lala, Oh my, no. ang lala. Ay, hindi. Nasa bus company ka pa. Ano na ngayon? Ay, sorry na. I sorry mean, na. grabe, ang dami na. Oo. Ang dami ng products na and brands na ginagamit na nila yung AI as parang normal ads na. Actually, Ang lala. Meron pang, there's this certain company, I don't wanna say the name of the company, which I love the business model. Actually, shinare ko sa group namin ni na Marlon, na this company provides all the mga SKUs, mga companies like SM, Mercury, mga their in-house music. Tapos they customize the songs, lahat parang built for that company. Na parang naka-long play Yung lang radio siya. May nila radio sa... siya. At hindi brand. lang yun. Real time, may camera siya. Real time, sasabihin, anong demographic pumasok. Yun ang Adjust. patutugtugin. Ang galing. Galing. Wild. Galing. Pero yun nga, Black AI Mirror generated shit yun. Wild. Ganun Black nakagrabe yung Mirror. technology. And they're getting, I think it's under VC right now. Someone funding it. Millions eh. Para lang maano siya. Kasi they need this huge amount of money to cater to all these other companies. Let's face it, because some of my companies, SKUs, ayaw ko na sabihin mga companies ito, allergic sila sa mga, like sabihin natin with PhilScap, na mag-ano sila ng, they have to pay the blanket license yearly. Kaysa mag-blanket license ako yearly, I just Gawa na lang. mag-ano na lang ako for this person. May in-house music ako, may ads na ako naka-play sa in-store ko. Right. So yun ang nakita ko ring, that's a huge advantage for that For the kumbaga company. lost yun sa as a PhilScap member, as PhilScap Right. people, Right. no, as songwriters. So mautak yung company na yun. Pero yun nga lang, for me, sana totoong songwriters ang ginawa nila to do Yun those nga, music. yun nga. Para lang, Wild na. Na parang ang liit ng percent na totoo yun. Kasi even lyrics nagagawa na and all. Oo eh. naman. Sa mga OPM songs, mga kanta, si Sir Marlon, grabe. Grabe. Parang ano yan eh. Ano tawag ko dyan dati? Parang AI song hunters. Iba Grabe. yan. Iba yan si Marlon. Grabe. Oo nga, ang lala talaga. Tapos parang ang unfair, nung una kala mo masaya eh, di ba? O Interesting. sumikat siya, Actually, interesting. Pero nung nalaman mong, wait lang, ang unfair nun kumita yun, di ba? Tapos sa credits, ayun nga, i-explain mo nga yun, Sir Marlon, ang lala. Actually, sa maaga pa lang may mga nagpe-predict na eh. Rick Beato and all that. Yung Yeah, music yeah, attorney. Beato. And even locally, pag napag-uusapan siya, yung mga fears na yun lumalabas na rin eh. Ako yun yung number one na inaalala ko eh. Yung abuse saka yung fraudulent use of AI. Dahil sa sobrang powerful niya, it's very easy. Not for anything else ha, pero kahit anyone na nasa kanto na may cellphone lang, no, nagwawalis Totoo, dyan, totoo. pwedeng gumawa ng kanta using AI, i-upload sa aggregator, it's out there, whether cover siya ng OPM song na nangyayari ngayon or fully original. Pero yung iba, ba't nga naman susugal sa fully original na gawa ng AI original kung may cover kang pwedeng gawin na sikat na, gagawan ka lang ng sarili mong version. In a matter of Lalakas pa ng stream, no? minutes, ang lakas ng streams, nagme-million. Like, everyone knows this already. Kakapost mo nga lang nun. No less than our national artist Ryan Cayabyab na Exactly. biktima ng AI. Yeah. Tapos, nakatago siya sa ibang pangalan. Yung Araw Gabi, iba yung title niya, iba yung songwriter. Nandun, At 3 sobrang million gamit na gamit views. siya. For the context yung kantang Araw Gabi ni Ryan Cayabyab, ni Maestro, sumikat yan. Daming reels, ang daming sa TikTok and all. Grabe, hindi natin alam, hindi natin namalayan. Ilang milyon na, sir, yung nakita mo last time. 3 million plus na streams. Wild. Sa Spotify alone. Yun So, yung nakita wala ko pa eh. sa TikTok, Wala wala, pa pa sa na- Pangarap Wala. ng bawat OPM artist yan, parang I mean, kung gagawin mo yung mabilis na mathematics,
Magkano yung estimated na kinikita nun? Well, ChatGPT ko, sabi, mga 300 plus thousand na rin eh. Kung tama si ChatGPT. O kahit sabi mo ng 50,000, di ba? Ay, Parang 50,000 unfair pa rin lang, nun actually. kasi parang yun Ito lang yun. yun. Pinasok mo lang yung kanta doon na original song, pina-AI mo to do a version. Pati artwork AI. At hindi natin alam sinong gumawa. It could be anyone na non-musician. It could Exactly. even be a musician. It could be a bot. Na Exactly. baka AI mismo. Hindi mo alam eh. It could be one of the distributors sila mismo. Hindi natin alam. Ang tagal niya nasa web, nasa online. Until now, wala pa rin nagagawang action na meron na ba? Na parang Sana. I'm Ay, sure ay, yung ay, mga... ay, more than I 6 hope. months na siya. Yeah. Parang anong nangyari? Pero Parang, ang kasi dyan, ang kita rin, may, the portion of the goes to the composer. Right. Pero yung hanggat di malaman na, sabihin natin for some aggregator, kung di sure yung kung sino talaga nag-compose, I don't know kung paano yung priority nila doon. Pero sa Spotify, well, Mr. C naman kukuha niya because he's our national artist. It's a pretty, naman cover. I mean, sikat yung song. Pero I doubt ko kasi kung ang flow ng royalty ay kung sino yung nakaregister sa na bagay, name. totoo yan. Yun Totoo siya yan. eh. Yeah, And exactly. correct me if I'm wrong, pero hindi yata trabaho ng aggregators even yon to trace kung gaano siya Right. katotoo. Ang nadidinig ko recently, Sa from bagay, a sa few sheer people, number, no? Hindi mo nang aanin yan. yes, ang parang ongoing policy kasi is hanggat walang nagrereklamo, Ayun na. andun siya. Hindi nila take down. So kung may magrereklamo, saka lang pwede i-take down. Sa dami niyan. Paano to? Exactly. Hirap. So actually, threat pala siya. Nagbago na isip ko. Bakit Hindi, parang kasalanan? pero Oo nga, parang kasalanan parang natin. kailangan mo kasing, parang yung case ng Itbulaga, di ba? Sino nagpangalan yan? Kailangan i-prove pa. So, ang dami pang mangyaring lawsuits. Ang dami pang, court na, alam mo yun, kaso. Meron pa dapat proof of concept. May Right. Pero kasi, syempre, sa mga ka-level nila, nila Mr. C, baka may makinarya silang gawin yun. Pero, di ba, paano yung iba na Yeah. gagastos Actually, ang pa? kawawa talaga right now, nowadays, ang kawawa is the new songwriters. Because with the, like sabihin natin, a new songwriter would write maybe like, 1-2 songs a month? Yeah. Or 3 songs a month. Upload niyan against 1,000 na pinapa-upload ng isang Hindi. AI generating person na gusto niya lang anin yung Mahirap themes niya. mag-cut through sa noise ng lahat. Ng, Yeah, exactly. Kaya kawawa eh. Kaya nga, I think mas kailangan maging tayo sa music industry, police natin and let these songwriters, singer-songwriters parang perform their songs. Mas i-appreciate natin yung mga live scene. Kaya siguro mas buhay yung live scene because Yes. people want to really hear and see the person really singing those songs. Kasi because of AI and, the net and whatever happened during the pandemic, Yeah. people now just wants to connect with all these artists. Ay, oo. Right. On the brighter side, nagtingin lang ako nung parang isang concert na parang yung sa Japanese animation na concert na. Tapos na-interest lang ako. Sabi ko, parang gusto kong manood lang nito. Fully booked 6 months before. Wow. So parang Yung sabi ko, wild. Tapos tinignan ko yung mga shows nila, parang, I forgot yung page nila. Basta puro mga concerts, nagpapasok sila ng mga orchestra, ng mga ganun, na lagi siyang booked. So parang on the brighter side, meron ding sigurong parang AI fatigue. Ewan ko, parang ganun siguro Yeah, I na, think so, yeah. no, na yung mga tao, Parang naghahanap ganun, sila ng siguro authenticity. di tinatanggap ng sistema, ganun, no? Oo. Pero kasi yun yung pinakamagandang justification nung bakit mo pinagtatanggal yung AI eh. Parang yung live performance, yung live music, di ba? Yung experience, ayun yun. Yeah, I think, yeah. May complete 360 yan. Like, natuwa ako sa pinost ni one of a really good songwriter, si Jude Gitamundo, Mondok. na sinabi niya, if you're a songwriter or a composer, please learn an instrument. Na para at least more or less malabas mo, matugtog mo yung song mo. Yan, Or nakita ko yan. Totoo naman eh. Like, sabihin natin kasi, I think it came to that na parang, wag kang mag-generate or mag-prompt na lang, mag-aral ka na lang instrumento. Yeah. Kaya may mga some people na parang they use, sabihin natin, okay, maging influence mo siya for an arrangement. Ginaya mo yung arreglo or na-influence ka doon. That's an influence in that sense. Inspired ka nun, pero di mo mapipigil sarili mo, hahawig mo yung arreglo mo sa influence mo na yun. Right. Ang para sa akin is, may time kasi na sobrang ilang module lang meron ako. Sabi, nung early
mga early 2000 to as a beginner arranger ako noon. I only had like siguro 2-3 sound modules noon. Tapos the only way for me to is to maximize it. Tapos may isang composer tapos na-realize ko dumami na yung what you call this modules ko. Parang nahirapan ako. Nahirapan ako mag-areglo, nahirapan ako. Is it because marami ako magpipilian, marami ako naisip na kailangan gawin? Doon ko na-realize, may isang tao kasi lumapit sa akin, sinabi sa akin, is a great producer, sabi niya sa akin, you know what, limitations make you more creative. True. So sabi ko, sabi ko, and I think one of the testament to that is is Arnold Buena. He produced a song with only parang parang ilang modules lang, tapos isang mixer lang. Ilang ginamit mo? Tapos may kinukwento sila si Albert Tamayo. Dati kasi pasikatan. Yung mga layer ng mga module, no? Dadali mo sa recording studio, layin ako. Sa libro ko na nakita yan. Di ba yung mga layin namin dati, mga May isang tao, pangalan niya si Albert Tamayo. Isang henyong siraulong arranger yan. Dala niya lang sa, nakataxi pa, puntang X5DR. At isang, MC50 ata dala niya, nagtaka sila lahat, ilang dala niya. Pero nung narinig nila yung labas ko sa X5DR na yon. 64 polyphony, 120. 32 polyphony. Nabaliw sila. Kasi yung mga iba palang patches doon, inedit niya na. Ang galing mag-edit Yung mga, nung binenta niya yung X5DR niya, dami sa amin binibenta pa ba? Kasi ang dami yung inedit ang ganda, like mga jack slide na mga mga gano'n. Mga time na yun, mga hip-hop at Galing. Tapos ilan lang. Ang X5DR lang siya, tapos DX7 at isang sampler na S1000 ata yun. Yun lang gamit niya. Sabi ko, hanip ka. Sabi niya, wala naman sana yan. Pero pag nakita ko yung tsura niya, ganyan lang yan, no? Pero pag tumugtog na, pag nag-areglo na, nakasama namin sa Master Camp, di ba? Sa Master Camp. Si Sir Venny, sabi niya, Albert, aregli mo na. Sir, tapos na. Kakakumpisa lang natin habang nag-songwrite. Kinakwenta itong chords, inaareglo niya na. Tapos na. Sabi ko, huwag natin dapat kasama din si Albert. Masyadong bumibig sa pacing Pero yun talaga, skill-wise. Kaya yung mga, believe ako talaga. Kasi I think, in order for one musician to really be at your peak sa creative mo talaga, I think you have to learn. It takes years. Takes years for you to learn to really, talaga, you have to put in the work. Kaya nakakasarin minsan ng mga ibang na ipaprompt na lang, na, I know it's easier, I know you paid for it and everything, pero would you say that in your conscience, ikaw gumawa nun? Na, na-influence ako. Sabihin natin na-influence yung areglo mo dun sa, ganun sa, pero mahirap na, I know of two composer friends of mine, na, hindi naman nagtampuan, pero dahil pina-AI yung areglo. Parang ayaw kasi isa kasi melody, isa lyrics. Kinanta na ng yung lyrics, melody, tas yung lyrics. Imbis na intayin na lang aregloin, in-AI na, parang, syempre, pumasok na sa data system ng AI company niyon. So, iniisip kayo ng isang composer, ko ba yung melody na to? Redo ko ba? Yeah. Kasi siya yung gumawa ng melody. Ang hirap So, there's these things na parang kailangan ma-educate yung mga tao because right now because of the sheer fact na it's free. May free, siya It's a free app. If you're ang nakakatakot pa nun was, I know you guys know Jonathan Manalo, no? Jonathan Manalo's sister is part of ASC. Ads, Standards Commission sa ads. Para and they allow Suno. Pinayagan nila ng Suno because by the bylaws of Suno, you could use it. So, yun, pinapayagan na ng ASC na, sige, magsusuno kayo. It's your, it's your discretion kung paano Pero yun nga lang, good luck na sa pag-revise. Yun nga, di ba? Ang yayabon ng ibang ehensya, parang, Pao, kasi padamihan na ng pera, no? Kasi, I think, pag sa, sa AI, like Suno, ang mahal din ng, yung binabayaran mo rin yung credits di ba? So, maka ilang hundreds ng revisions. Pero nung tinry ko din yung Suno, tas parang sobra ko siyang
ano ba tawag doon? Ni-stress test ko siya. Pinagtripan ko lang. Sabi ko paulit-ulit din na parang nag-hit din siya ng limits ng na parang makikita mo din yung mga limitation niya talaga sa pag-create ng na parang minsan limited din talaga yung mga references niya na ang hirap din palabasin kung talagang particular ka kung ano yung gusto mo madinig. Going back dun sa responsibility natin to educate, to ang tricky lang doon kasi pipigilan ba natin? Anong part doon? Ituturo Para sa mo akin, ba? policies talaga muna eh. Yeah, policy. Tama. Kasi Right. knowing Filipinos, kasi tingin ko kasi ang problema din, cultural din eh, demographics, Yeah. even history. I mean, alam nyo, recently lang nag-honeymoon kami somewhere, sa malayo. Doon sa pinuntahan ko, while dito, kahit sa ka magpunta, pangmasang lugar, no, not for anything else, madidinig po, puro AI na. Playback ng puro AI covers, everywhere you go. I mean, a lot of places. Exactly. Doon sa pinuntahan namin, sige, sabihin ko na, sa Paris, and everywhere, well, yung pinuntahan Sa namin Belgium? areas, Belgium din. Wala. Sa lugar na yung matatanda or even yung mga bata, nagbabasa ng libro sa tren. Makakonect mo eh. Sa kanila ganun kahalaga yung arte. Cultural eh, no? Cultural thing din siya. Dito nga, may teorya nga ako, ilang beses ko na sinasabi doon din sa mga estudyante ko, saka kahit sa mga talks sa labas eh, na sa mga Pilipino, anything that is not tangible must be free. Kaya mahirap sa Pinoy ipakilala ang konsepto ng IP. Yeah. Oo. Pagka hindi siya tangible, libre yan. Ah. Kaya tayong unang naging biktima nung pagka-digital, nung digitized na music. Tayong unang nahirapan pagdating sa yung software piracy. Habang yung ibang bansa, sabihin natin mga developed countries, they don't mind spending for it kasi binavalue nila yon. Dito mahirap eh. Sabi ko nga, yung Maslow's hierarchy of needs, nandito pa rin tayo sa food, shelter, and clothing eh. I mean, bakit tayo magkikare dun sa taas? Nandun yun eh, yung IP. Yeah. So, yun, komplikado siya, no? So, tingin ko, policies muna kasi yung education manggagaling dun sa policies. Ganda. Tama. Ganda. Ayun lang yun. Yeah, totoo yan. Tapos doon mo na mapupulis pag may policy. Magiging responsible ka na eh. Yun nga lang. Alam mo, kaya ang Pilipino kasi mahilig sa Anli. Di ba? Totoo. Pag narinig na yung Anli, parang, wow, sige, go. Talaga to the limit talaga. Anin nila. Saka walang huli. Walang huli. Walang Totoo huli. yan. Pag physical kasi, pag nakita may ebidensya, Exactly. may huli. Pag intangible, walang huli. Kaya I miss the days na parang, abang, like yung, may CD, may long play LP vinyls, na parang pinaghirapan mo yan. Tangible, nakikita Yeah, di ba? mo. Nasusulatan mo, nakikita mo, nababasa mo. Mm. Iyakan mo talaga yan eh. Exactly. Ang Spotify release, di ka iyak eh. Yeah, Yung exactly. CD, iyak eh. Yeah, tapos may mga may mga liner notes pa, di ba? Exactly. Tingnan mo lahat. Which na-appreciate ko, Japan and Korea still do it, yeah. CDs and ano. Sana maano ulit sa Pilipinas. Mm. I think because, piracy will still be piracy, but I think maging part ng merchandising for an artist, that would be good. That's gonna be a big plus. Because at least na parang nabibigyan mo ng halaga yung pagbebenta mo ng music, not through just streaming. Sabi ko nga kung pwede lang tigilan pag-stream minsan, parang because of streaming, I think, it's a nice tool na streaming lahat. We all stream everything na ngayon. Netflix, right. all these streaming networks. It's so accessible na parang minsan lang na mawala ka ng kuryente at mawala ka ng data. Di mo na. Parang sa mga anak namin, parang end of the world. Oh my God. Sabi na, ganyan kami, tatambay lang kami sa mga kapitbahay namin. Kwentuhan lang kami, magpipiko, jump rope, skip, whatever. Jamming. Jamming. Correct. Kwentuhan, yun lang. Pero our kids are just stuck on the screen watching stuff or, Yeah. Kaya, na rin I don't know, with the game, I don't know, yung influence kasi for some people, like our kids, like, di ba, nagugulat na lang, may shooting na ng mga bata, mga ganun. I don't know where that came from. Panahon namin, wala namang ganun eh. Shooting ng mga iba yung shooting sa amin dati. Shooting, tapos kapitbahay, shooting tayo. Shooting tayo. So yun, kagaya niya, yung dati, di ba? Dati nga may mga VHS pa, Betamax, may ano pa ba? Yung radio dati. Yeah, thing, talaga di yun. ba? Di ba yung tipong, bibili kang blank tape, Right. intay mo sa favorite radio station mo, pagandang pang. Kailangan Sakto to. Salita yung DJ. Tapos galit na galit ka sa DJ. Wala sabihin yung intro na eh. Di ba? Tapos na-record mo na, tapos pagyaya mo sa class. Tapos Mixtape sasayaw ka ng tol. Christmas party, may DJ yung May intro. DJ. Kasi nirecord lang.
Pero yung maganda kasi, yun ang mixtape talaga namin dati mixtape. yun eh. Tapos galit na galit pa, nabura ko yung kabilang side. right. And because of that also, yung sa tape, na-discover yung songs. For some artists, na-discover yung Human Nature. Yeah. Di ba nag-auto-playback pala kay Quincy Jones ang ginawa ni Porcaro? Oo. Na dapat for Toto. Yeah, iba talaga yung correct. effort na kailangan noon to make music. Ako, I remember meron kaming sharp na karaoke machine na ganyan. Ayun, tas Doon ako dalawa. nagpa-bounce. Oh, di ba? Dalawang My X5D, naka-MIDI from Cakewalk to my X5D, so 64 na polyphony. Naka-out yun dun sa mic 1 and mic 2. Feeling ko stereo, pero hindi naman yata. Tapos, playback ko sa Cakewalk, ipi-play niya yung MIDI sa X5D, tapos, doon siya magbabounce dun sa tape. Yun na yung demo ko. O yun na yung -1 na, Ganda. yung mga konteserong singers, kailangan ng -1, yun na yung binibigay Yun ko. na. Pero effort siya. Effort talaga, pero yun ang trabaho natin dati Oo. eh. Yung parang, dugot pawis yan, pero pinaghirapan mo. Kaya naman yung nakikita nila, sige nga, parang, nung time namin kasi, ay, mahal mo naman, ba't ganyan mag-areglo? Sige, team process. Pag nakita nila yung process, ay, ang hirap pala. Doon lang nakikita, hindi na nakikita yung value. Until nag-digital, 'di ba? Sinong mga nawala ng trabaho nun? Anong nangyari doon? 'Di ba parang nung nag-digital na ano na? Oo. Yung Gears yung unang na ano, Yeah, yung nawala Gears yung mga hardware. Hindi, tsaka yung session musicians, naapektuhan Right. nung multi-tracking VST na. VST. Oo, kasi yung mga gitarista ko dati eh. Pau! Ay. Pero hindi, I make it a point na pag kailangan talaga guitar-driven song, hindi, tatawag ako. May inaanak akong gitarista eh. Gitara mo nga to, Mix. O yun, nag-gitara niyan. Mismo eh. Ako din sa mga score, parang I make it a point na kung meron gitarista kahit ka rin paano, hindi, tsaka sir, yung mga kahit paano, kahit na quartet lang ganun, parang magkaroon ng element na. At saka yung, nami-miss ko kasi yung community ng musicians na nag-gather sa studio for a project. Parang ngayon kasi, di ba, parang sobrang nasanay tayo na inner corner na lang, tapos lalabas na. Totoo yan. So parang ang sarap minsan na merong ganong community pa rin. Okay, isipin mo yung mga kinakwenta sa akin dati ni si Dante San Pedro, isang engineer, dati sa Green Hill Sound. Orchestra talaga. Andun sila lahat, sabay-sabay. Magkakabarkada na. Correct. Kasi nandun na sila buong araw. Oo. Tapos kasi lilipat lang sila ng studio. Studio. Lipat ng studio dito. Yung kakatabing studio. Lalagari ng mga Lalagari na sila, recording. ganun sila. Sabi ko, grabe. Like, tunto ako kay Babsi Molina eh. Kasi siya yung the goddess of the backup singer, si Babsi Molina. Napaaral niya mga anak niya through Ateneo, through backup singing. Galing. She's a composer also. She's a really good composer. Naaliw ako because nung time talaga na, early, mga 90s, 80s, 90s, kailan siya nag-start? 80s, 90s, parang 70s pa nga ata eh. 70s, 80s, 90s. Tapos, hanggang ngayon, ano pa rin naman siya eh. Pero yung nga, kinabasil na lang. Pero yung value nila eh. Yung trabaho nila, like, come prepared. They always come prepared. Tapos, iba yung old school talaga. Pag sinabing old school eh. May mga artist kasi na, new artist na old school pa rin yung treatment. Like, sabihin natin, nakatrabaho si Sarah, pag train sa kanya, old school pa rin eh. Naral niya yung pyesa niya, she won't rely on autotune. And even Piolo, he hates autotune too. As much as possible, may tono. Yeah. Kailangan aaralin yung kanta or he really takes this time. May mga ganong artist talaga eh. Pero may mga new artist na, ayoko na sabihin ko nino, Kuya, kayo na po, sir, kayo na po bahala Correct. Autotune, na lang. Sabi ko, no, yan talaga eh. Naging norm na. Imagine, no? Ito yung sinasabi naming old school. May orchestra, may gitarista, analog recording, ganon. And 2 years ago, ang now ay MIDI synths. Ito yung ngayon eh. Ito ngayon eh. Ngayon, or maybe next year, itong MIDI, itong mga samplers, itong DIW, ito na yung old school. Kasi ang now ngayon ay prompting. Yeah. Not to everyone, no? Of course. But to, maybe, I'm guessing to a lot, considerably a lot of people, lalaki yung generation ngayon na ang alam nilang making music is maybe half of them or most of them ang alam prompting lang. Yun lang, hindi na alam. Ang bilis niyang maging old school eh. Not like, yan ang problema sa AI ngayon eh. Ang bilis. Industry 4.0 papunta ng 5.0. Yeah. Noon, ang sapatos, naging factory from Industry 1.0. Pero ilang decades muna bago nawala yung, hindi naman totally nawala, pero eventually naging factory din sapatos. From manual drafting to AutoCAD, hindi naman yan years lang eh. Decades yan eh.
may AutoCAD na ng 80s pero Yeah. may nagmamanual pa rin hanggang 90s. Exactly. Itong nangyayari sa AI, parang overnight. Gano'n kabilis. Yes, kaya may nag-argue na, eto, kita niyo yung post ko siguro, may nag-argue na, hindi, mag-adjust lang tayo. Correct. Mag-adjust Yun ang- lang yeah. kami. May reservations ako doon. Totoo, may nag-adjust naman kami. Gamit kami AI tools. Exactly. Kaya lang, kung titingnan mo yung larger picture, kung paano nag-move yung industry, masyadong mabilis para makapag-adjust ng maayos yung lahat. At dahil sa hirap ng adjustment na yon, may mga nakakalusot na nagte-take advantage. Isa yun nga yung inaalala namin. Pero tingin niyo, kagaya ng sinasabi ko kanina, yung radio, during the time kasi, kinabahan din sila nung lumabas yung TV. Tapos, lumabas yung video. Pero until now, may radio pa rin eh. Parang, kung isipin nyo, parang pwede naman magkaroon ng harmony lahat yun eh. Yung TV, di ba? Yung film, dati, ilang dekada na, parang almost 50 years na yan, film is dead. Nung ginawa yung HD, ginawa yung 4K, film is dead, parang ganyan. Tapos ngayon si Nolan nag-shoot ng all Exactly. Exactly. Na IMAX. IMAX ang lala. Tapos may sound and insulator pa yung malaki na yun. Yung Sinners, grabe, naka-ano rin, Yeah, Sinners, IMAX. exactly. Correct. Pero magiging niche. Yeah. To varying degrees. Like yung example ko nga kanina, may mga shoemakers pa rin ngayon. Yeah. Pero Right. talagang ano na lang, iilan na lang. Tapos tumatas yung value nila kasi Yun nga, supply and nagiging demand. premium, Oo, right. Yeah. nagiging premium. Actually, Ganun. meron ng software company ngayon, software instrument company, pangalan, Ace Studios. Okay. I don't know if you saw it. Crazy. It's crazy. Brasses, strings. Oh my gosh. Sounds like the real thing. I mean, pangit yung pagka-sequence mo. After mo i-sequence, gagawin yung totoo. Should AI driven. AI-driven siya. As in talagang, wow. Pero from MIDI muna, di ba? May MIDI niya muna. MIDI muna. Iba. Pero di kagatuloy tayo. Bumibili tayo na napakamahal na Oo, para na i-shape mo siya ng library. maayos. Tapos pagalingan tayo mag-program kung correct, paano correct. natin patutugin ng totoo. Ito hindi eh. Meron siyang smart programming. So ito yung pinrogram mo, adjust ko lang ng konti pero ito May yung tunog humanize net. na, Oh. right? Hindi na ako makakonsensya niya kung gagamit ako niyan. Kasi at least tinugtog ko. Oh. Ayan. Pero yung ganda talaga ng tunog. Yung mga ganong Pati yung nuances. brass, hanip. Meron Eh, pinanggit oo nga, few years ago na parang, Concept lang, naisip ko lang. Sabi ko baka later on, ma-figure out. Kasi kanto kami ni Silver, sabi niya, parang ang conversation was, pwede kayang AI na yung mag-score eventually. Sabi ko, baka mahirap kasi hindi sila aware kung ano yung nangyari, yung subtext, di nila alam. Alis, i-prompt mo na dito sa scene na to, may ganito. software na SFX. Oo. Ano yung pag-aaralan niya lahat ng yung eksena. Yeah. pag-aaralan niya ng eksena. Pero OA lang talaga yung pagka-SFX niya. Mm. As in talagang OA, pati yung levels, pati ano, parang sabi ko, okay. Pero, sino bang, what do you want to prove there? Like, parang, okay, tanggalin mo ni Foley artists. Right. O sabihin natin, okay, dami talaga mawawala ng trabaho because of AI. Totoo yan. Pero, ang ano ko na lang siguro is, the workaround is, can't we just like, ang hirap eh. Like even some of BPO people, like, especially here in Eastwood, no? BPO people right now, natatalo na sila ng bots. Okay, kwento ko lang kayo. Naputulan nasira yung internet ko, internet ko, a month ago. Hanggang ngayon, to this day, di pa rin maayos-ayos. Ilang beses na ako pumunta dun sa store para, sir, hindi, ano na lang talaga online. You have to message them, bibigyan kang ticket. Nakailang ticket na ako. To this day, wala pa rin. So, I'm thinking talaga, singilin nila ulit ako. Hindi ko babayaran yan. Kasi 1 month ko na hindi nagagamit. Right. And it's a business plan. I use it for work. I mean, send files. These are huge files, diba? Like, sabihin natin, Yeah. some movies, some videos. Right. Wala. So sabi ko, umaasa lang muna ako sa aking smart prepaid na 5G Yeah. na yung backup plan ko na ano. Yun lang. I mean, siguro, I don't know, masyadong na ako kasi like I want a warm body to talk to. Mm. Kaya nga sa BPI, di ba, pag BPI prefer key, mayroon kang parang relationship manager. Yeah. He Oo. talks to you, sir, ano kailangan mo? You want that eh. Parang Interaction, may kausap mong tao na parang ayusin niya yung mga assurance. Si bots hindi eh. Mm. Okay, did we answer your no. Okay, please try again. Mga sabi, oh my gosh. Di ba? Parang, it's frustrating lalo na for, I don't know, but kaya ganun yung sa Globe.
And people lost their jobs because of this. Yeah. No, that doesn't answer anything for me. Parang ano siguro, no? Yung inisip ko nga yung like sinabi mo din kanina yung parang yung mag-coexist na lang. Yeah. Na parang yung relating din sa sinabi ni Sir Pao na parang siguro magsisettle din lahat ng dust tapos mahanap niya yung pwesto niya. Pero ang problema lang, ay hindi mo problema, parang siguro hindi pa natin makita ngayon kasi yung hangganan. Unlike noon kasi nakita na natin hangganan like digital virtual instrument. Alam na natin na yun talaga siya. May kanto na siya. Alam mo na hanggang saan. So ano lang yung nagawa na yung sukdulan. nagawa yung sukdulan. Yung AI parang di pa natin nakikita kasi yung sukdulan ng kakayanan niya. Yeah, kasi like sa Adobe, may, di ba, continuous shot. Hanggang dito lang yung shot, pwede na yung pag-generate. i-generate. Ang lala. Sinubukan Sabi ko, ko my gosh. Ang lala. Una natuwa kami sa galing, video galing. company ko rin. Una natuwa kami. Pero sabi ko, gago, baka mawala na tayong trabaho niyan. Yun na nga. Parang ang lala niya kasi, wala na. Nagagawa na lahat eh. In 5 years ba, sino na matitira sa atin? Paano tayo mag-survive, di ba? Isip ko nga, balik na lang ako mag-farming. Di ba? Saya. Agriculture. Ang ganda. Kasi minsan parang with the I love technology. Don't get me wrong, because dahil naman sa technology, gumaang trabaho natin and everything. Pero if given to the wrong hands, parang you're spoiling a kid without limitations. It's hard eh. Right. It's hard eh. Ngayon parang, okay, sino spoil mo lalo yung bata nang wala alam? Yun ang tina-target market nila, yung mga people na isang AI. I have a friend who's super AI-ish. I don't know if he's a friend. Super AI siya talaga, na parang kailangan subukan mo, kailangan gawin mo, or parang di ba, to the point sasabihin niya, kailangan pa ba ng recording studio? Kaya na ni AI gawin niya para sa'yo. Yung lala. Parang sabi ko, okay, I have a recording studio. Pero may isang nakitang producer, natuwa ako. Kasi concept natin to parang more than 5 years ago, na parang magtayo tayo ng studio sa isolated area. Parang doon yun, sa farm, or sa tapos probinsya. na siya. Parang may isang gumawa na producer, nakita ko recently, binibenta niya yung experience. Parang gusto niyong banda kayo, Actually, maganda songwriting kayo. Parang yung sa Maganda States, no? Yung Oo, mas nasa sa- forest, dito. tapos pwede Actually, may game. pinag-usapan rin namin ni Natrina yan eh. Nag-explore kami sa South, so wala hanggang plano pa. Pero nasa South kasi siya. Parang probinsya feels yung niya eh. Lifestyle niya doon. Iba eh. Maganda rin kasi, like, in the States, they do that. No? Canada. Yun yung noon, tinatry ko nun sa La Union. Di ba Oh yeah, naglaon yung studio ka. Tama. So pero meron doon sila sila Ebe. Meron silang studio by the beach talaga? na. Nice. So, pero ayaw ko kung minamarket nila yun as an experience Or kind of part personal. or personal lang. So, iba rin kasi, like sa probinsya, no? Iba yung vibe eh. Oo, totoo. Sa Manila, so hectic, stress. Yeah. Parang ang yun nga, market, ang market nun yung talagang people who value that level of life. Exactly. Right. Nababiyahe. Oo, nababiyahe. Tapos May budget, parang Airbnb ang labas mo, di ba? Babalik nga sa pera pa rin. pera and culture. 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 Yeah. At yung market po talaga, is a premium crowd talaga. Yeah. A premium artists na parang, okay, let's do this. Gawa tayong album. Yeah. Na talagang soul-searching at the same time. Bumabalik kasi doon sa parang ito yung loophole kasi. Parang ano bang purpose ng music? So parang, Ayun nga. 'di ba? So bumabalik eh. I think kaya parang medyo it hits the core ng natin ng humanity yung AI kasi ginagawa niya yung dapat na ginagawa ng tao. Like hindi siya kaya parang hindi naman tayo masyadong apektado noon like imbis na kabayo car kasi functional siya. Pero art kasi is art. So the core of the issue na tumatago sa atin is ginagawa ng makina yung dapat na ginagawa ng puso ng tao, di ba? So, Natawa na ako doon. Nagtanong kaya sila ng issue kay Ford noon nung ginawa yung kotse tapos kabayo. Yung, Nag-away kaya sila doon. Kabawa naman yung kabayo, mawala ng work. Diba, parang Diba? ganun kaya yun. Ano yan? Parang kagaya ngayon. Diba? Kaya nga yung argument lagi lumalabas na pag AI wala namang feelings. Oo, Naninigagin walang natin. I do agree to a certain extent. Pero I don't think at this point we can use that as one of the biggest argument Yeah. against AI. Right. Yeah. Meron akong naging Kasi mababaw yun eh. Oo, mababaw yun. Although may merito din yun. Yeah. Na-realize ko yan nung merong lumapit sa studio ko na
meron daw siyang song gagawin niyang pang babae kasi pang lalaki daw yung original. Okay. Okay, to cut the story short, na-discover ko AI pala yung gumawa. Lumapit siya dun sa yung mga 399 studios, Okay. 499 pesos studio sa Facebook. Nagpagawa siya, 700 bumalik mixing na. na-discover ko ganun. Siyempre, yung dumating sa kanya, mix down master na, stereo file na, gusto niyang i-produce yata sa akin. And at that time, siguro hanggang ngayon, ganun pa rin ako. Nag-refuse ako sa studio pag gano'n eh. Kasi mostly clientele ko are mga songwriters, directa. Exactly. Ganun eh. So, prerogative ko yon. Pero, ayaw niyang bitawan yung kanta kahit nalaman niyang AI. Hindi niya alam na AI, but it was not disclosed to her nung 4599 company. So, the entire time, akala niya, kasi pangalan, Akala binili niya. Paul Studio. Parang ganun eh, may sa FB. So, akala niya studio talaga. Akala niya binili niya. Akala niya sinulat ng isang tao, pinuduce. Walang alam sa side na yan ng industry. So, akala niya ganun. Kaya lang sabi niya sa akin, paano yan? Gustong-gusto ko yung song. Ilang beses ko nang iniyakan yan. So, sa taong ganun, I cannot blame her for that. Pero na-feel niya yung AI. At kahit ako, no, merong favorite ko actually hanggang ngayon yung soul version ng 214 na AI. I will admit, Magaling ko yun kasi ang sarap. So, Galing hindi na siya strongest argument na Hanapin natin kung saan nila pinagayaan yan. whether we like it or not, natatouch na tayo eh. Pag nakikita mo nga yung mga nagtatalo tungkol sa AI music sa mga, let's say, kahit sa Facebook lang na nag-aaway, wala kaming pakialam, basta masarap pakinggan. Meron akong isang creator na nakalimutan. Siyempre, wala akong naalala lagi. Na yung naniniwala siya yung AI may personality. So, binigyan niya ng pangalan yung AI niya. Tapos naniniwala siya na Si Jarvis. parang na dahil nga yung ano siya, 'di ba, na para siyang summary, nasa-summarize niya yung mga behavior ng tao na dahil nga dun sa na-educate siya dahil sa training niya. So parang at a certain extent nga naiintindihan niya yung masarap sa atin, maganda sa atin. Kaya nagagawa niya yung mga ganun. Ito yung nakakatawa na alam niyo yung song na hawak mo ang beat. Ay, nako. Alam mo ba, parang feeling ko, kinrucify siya kasi hanggang ngayon, pinaglalaban niya na, ginawa ko yan, sinulat ko yan. Tapos ang nakakatawa doon, every time ma-brought up yung parang ipagtatanggol mo yung sarili mo. Sige nga, palabas mo nga nung mga Ay, steps. nako. Hindi, alam mo, pinag-usapan rin namin ni Marlon yan, ginamit sa contest ang AI at nanalo. Kwento ko lang. Iba yan? Sana hindi Okay, malaki okay, yung claim okay, nyo. yan, Ang unfair. Isang institusyon. Malaking Yun. Malaking Malaking institusyon. institusyon. Sino yan? Tapos, Blind items na to tapos, nagulat na lang, yung mga judges kasi, isang judge doon, parang na-bother siya. Galing daw eh, kasi sobrang linis pagka-record and everything. Galing ng kumanta. Sabi, well-produced, pinag-gastosan talaga. Kasi for a demo. Tapos, he was researching, ni isang kanta na na-release siya dati, wala. That guy. So, track record. Sa track record, sabi na, nagbabanda kasi ako dati. So, pari yun eh. Pari yung nagtatanong, talaga nagbabanda ka dati. So, sabi niya, minessage ako, ano mo nga to? Pakinggan mo. So, nalaman ko na lang na, sabi ko, Pads, AI yan. Sabi niya, oh no. Sabi ko, paano yan? Ano yan? Saan to? Ano to? Ito yung nanalo. Anong nanalo? Saan? Sa contest. Sabi ko, oh no. Piniplay siya sa isang malaking event buong Metro Manila. Wild. You must have heard of it na. Ako naman, nag-coincide din, first-hand info, ang mga nagsubong naman sa akin, yung mga nagkakalaban sa contest. Doon namin nalaman. Na Small world I eh. see. Nareklamo sila. And then, may kakilala ako who tried to get in touch with dun sa organizer. Let's Na para just say, isubong. ang defensive sobra. Wala ba kayong, hindi nyo ba alam, tingin nyo, hindi namin alam ginagawa namin. May mga music experts kami dito. Ganyan. Well, apparently, nalusutan sila. Parang yung senator. Hindi, dyan. I think para rin hindi maano yung institusyon, they just kept quiet. Yeah. So sabi Gets ko ko mahirap eh. Mahirap. Mahirap talaga. It's a big Integrity. institution. Yung integrity nun, pag lumabas yun, Pag lumabas yun, Sirang-sira sila. talagang ano yun. Oo. Ang lala. Ngayon, I think kung magkaroon ng songwriting contest ngayon, sige, magpadala ka ng kanta. Kung ikaw talaga gumawa ng kanta na ito, pasok tayo sa isang camp. Right. Sige, gawa ka ulit ng kanta. Ganda. Pero what would you say na siguro wala internet, walang ano, gawa ka ng kanta from scratch. Hindi na rin pwedeng stems kasi may stems na yung AI eh. Oo Medyo nga, stems no? eh. Pero hindi maganda. Pangit, no? Oo, Pangit oo, talaga. parang may crackling and all. Right, Tinry right, ko right. Tinry ko. Phasey. Pero may
sa YouTube rin malalaman mo kung paano ayusin. How you prompt it pala. It's how you re-prompt it. Right. Na para kung paano yung stems niya. Pero ganun pa rin. Tunog MP3 na low-res MP3 Yung pa mga rin. AI, grabe, ilang bars pa lang, alam mo na yung AI yun. Oo. Nung ano rin yung stem, pagka di ba yung song, parang merong, ewan ko kung ako lang, yung parang may feeling siguro na mush together yung lahat. Pag hiniwa-hiwalay niya, parang Exactly. elements of this track, para mabuo siya, kailangan mo ng Gumagano element eh. nung ano. Correct, So, correct, Parang pag correct. pinagsama-sama mo siya, yung mga transients niya, kailangan magkakasama Oo. sila. Ah. So, hindi talaga siya like drum Pwedeng stem, guitar stem. independent, Oo. Ganun siya. Sobrang kabisado ka ng tunog na AI kasi sobrang daming ginawa sa studio na I had to reproduce Yeah. because AI siya. Meron Baka din mga kailangan scorer na na ganyan. baka kailangan natin bumuo ng May mga police nga, scorer no? din na AI ganyan. police, no? Nangyari ba yun? Si AI Hillscap ba? May police. ganyan na ba? O sila ba yung, Hindi ako bored eh. hindi, sila ba yung like, grupo na, May certain Dapat. extent yata na pwede silang gawin kasi technically, if, Yeah. mas nakataalala ko, ang talagang trabaho nila is performance royalty na Performance management, royalty, eh. And then, advocacy na lang yung mga everything else kasi yun ang main right. trabaho nila. Hindi siya talaga main ng thrust ng Oo. ng Philscap. So, question. Yun, mga, pagka yung AI ginawa, tapos di ba ang ano nun, ang tawag ito, yung kanyang, meron silang karapatan to claim na that's their own song, right? Yung pag Sa nag-subscribe bylaws ka. ni AI, na kailangan banggitin mo sila. I Okay. see. Okay. Sa So, hindi bylaws niya. pwedeng, Pero hindi meron pwedeng ano, pag ipasok sa nag-subscribe ka Philscap. nga parang, pwede mo nang gamitin commercially yan. Right. O, blind Basta item nag-buy ulit. ka. In line with that, Game. isang kilalang religious leader. Kilalang religious leader. Ilan lang yan. May sinulat siyang kanta, pinakanta niya sa isang kilalang singer. Pero kinompose ni Composed down ni religious leader. Ah. Ni kilalang religious leader. No? At inamin dun sa managers ni singer. Sa kasi singer, may sariling studio, may sariling producers din. So, Okay. dumabas doon. So, ang nakausap ko is the management ng singer. Na nagsabing talagang dinisclose sa kanila, 100% AI yun. And then, pinadinig sa akin yung demo. Well, we can tell. AI nga naman talaga yung demo. And then, nahirapan sila kasi ang hirap nga kantahin. Sige, kasi badly prompted eh. Right. Malamang super singer yung Oh, kumanta. iba yung tono ng first chorus, iba yung tono ng second Exactly, walang chorus. structure. Bad Oo. prompting. So it's as far as yung promptings Exactly. can go eh kung pagdating Kung paano dun, eh. ano yung dapat yung pag-structure ng Oo. ng kanta. Lumabas na yung song. Ang credit, songwriter, composer, producer, si religious Ay, leader. malabo yun. Huwag na natin anahin kung sino yun. Oo nga. Diba? Mawawalan siya ng following. So, kung transparency nga, ang alam natin na ang dapat is, hindi mo, you cannot take credit for that. Exactly. You can always say na ikaw ang nag-prompt. Yeah. You can maybe have the copyright or the license, but you cannot say na it's your It's creation. your creation. Yeah, you can't really own it because you can't really, paano mo nalaman kung 100% ikaw? Baka naman pati lyrics pinump mo. At pwede magbago isip ni Suno anytime. Exactly. O hindi na sa'yo yan. Ayoko ngayon. Exactly. Next year, sa'yo uli yan. Grabe, every month sila nagbabago. Actually, every week nagbabago ng bylaws eh. Parang ganyan yung problema dun sa mga subscription ng mga music for scoring. Yung mga Envato, yung mga ano. Parang darating sa point. Di ba yung YouTube nga naglabas sila ng mga libreng music scoring. Kasi eventually, yung iba doon naging ano na, license na, di mo siya magamit. Kailangan mo ng Bayaran. palitan or bayaran. Babalik ako dun sa ano, sinabi ni Sir Paul. Parang yung religious leader, pag nalaman yung case na yon ay mawawala ng followings o followers. Pero kasi, parang walang pakialam yung mga tao dun eh. Parang iniisip ko, parang sa malaking scale, yung mga AI na ginagawa ng mga, kung sino man sila na sumisikat, I think yung mga listeners na di naman producers kagaya natin, kagaya nyo, di ba? Parang- Hindi nila alam ano talaga ang Exactly. nangyayari. Oo, parang ang hirap. Yung Kaya mechanism hirap sa rin eh. likod. You really have to educate. Yeah. Lalo na tatagalin ni art sa sa educational system. Ay, Ay, oo yun nga, ang pa. malala. Going back dun sa Araw-Gabi ni Mr. Pag C, AI ka na iba yung talaga. title. Di ba iba yung title? Ang title niya dun sa Spotify ay Mid-Afternoon. Oh, yeah, Pero yeah. Araw-Gabi yung song, fully AI siya. Paano makaka 3 point, theory ko lang paano mag 3 point something million hits yun kung hindi alam ng tao yung mga title? Yun na nga.
or maybe bots or whatever. Hindi ko alam kung leaks sa YouTube. Pero ako may hinala ko na it's also possible na merong, well, since ito naman yung tema Oo, natin, yeah. medyo dark. Sino may kasalanan yan? Oo. May theory lang ako, no, na baka merong network, not necessarily an established network, pero baka may mga group of people na underground. Yeah, pwede. Baka may mga FB group sila na lovers of AI music. So most important, ay gusto ko yung version na to, kaya lang illegal. Anong title nun para mahanap natin sa, diba? Oh. Or Parang dark web Baka kind of thing. Possible. alam niyo yung ano, ang dami kong sample niyan eh. Kunyari sa Japan, yung pangit ng example ko, yung porn industry I nila. was about to say, pinigilan ko nga Yeah, sa sarili yeah. ko eh. So, Pwede pala dito, pwede Hindi, may dito. series kasi, may magandang Yeah. series sa Netflix eh, pinanood ko. So, meron palang, di ba, nauso yung blurred sila, ng pixelated. Meron palang hindi pixelated na sila rin naglabas. Okay. Underground na mas mahal. So, all this time, yun nga, yung parang black market, kayo rin pala yung may pakanayan. Kayo rin yung nagbenta. Gets it. Parang underground. Actually, yeah. Yung So, baka- sinasabi nga nila, di ba, parang yung piracy dati sa CDs, feeling daw nila is label rin yung naglalabas. Oh, isa pa yan. So ito, kagaya nito, paano ka nga makakahit ng 3 million kung wala kang makinarya? Sino ka bang kuya na nag-post niyan? Paano ka mahahanap? And everywhere you go, hindi na ako mag-specific sa lugar. May mga certain lugar na pag naglakad-lakad ka, mayat maya puro AI ang Right. piniplay. Sa mall. Diba? Wild. Oo. Even malls. So, Yeah, Ito lang eh, pag naglakad ka dyan, yung mga Dark. restaurant, puro ano. Sino yun? Ayun na, may suspect na. May suspect na yun. Depende na rin sa Depende. kung how far magbabother yung, let's say, publisher or even the songwriter na maghabol. Lalo yung, well, publisher ng Pilipino, magaling yan kasi they need money. Ang daming songs eh, na AI created by AI. Pero, Pero sa TikTok, no? oo eh. Pag TikTok talaga, iba yung ano. Pinag-aralan algorithm yan talaga. I think, well, hit or miss rin because I'm sure hindi lang yung hawak ko ang beat ang ginawa niya. Yeah. Kumbaga, yun lang out of siguro 20 or Malamang. 100, yun ang pumatok. Pwede yun eh. Kasi madali lang mag-prompt eh. More chances of winning. Pag Exactly. the It's a more numbers you may game. create. It's a numbers game. Pero tayo as a singer, as composer, songwriter, yun nga, tailor-made talaga for the artist. Iba rin eh. Iba rin ngayon eh. I mean, I know some artists now really nagpapatulong kay AI kung di man sa pagsa-songwrite ay sa pag-areglo. Kasi syempre parang nawawalan na rin ideas, parang sabihin, Sir Pao, ano naman, inspiration lang. Sabi ko. Hindi mo rin maano eh. Kasi sabi ko, yeah, there's this thin red line na pag mo talaga. Na, gray area na parang, Right. kasi pare-pare na yung tunog. Kasi mas talong yung pare-pare na tunog yan once na ano na yung... Let's face it, alam natin kung AI eh. Oh, Ganun obvious ka-generic naman na siya talaga eh. For sure, gagaling si AI yan eh. Gagaling quality, gaganda palalo. So yun nga, so going back, walang way. Parang walang way kundi humarmonize tayo dun sa AI kasi ang hirap eh. Yun nga, ma-discover yung mga laws na pwedeng ma-protect yung mga makers or composers, ma-protect din yung mga dati ng songs na ginagawa. Pero walang way na hindi natin siya i-embrace. Diba? Dyan eh. Andyan na Nandiyan talaga. na. Pero I think at the end of the day, people would like to have to see that person who did that song. Parang Yeah. the face Exactly. behind the song. Kasi syempre that's why, di ba, like with Beanie, di ba, pag narinig mo yung song ng Beanie, gusto ko pa silang panoorin. Kasi aliw eh, di ba? You have to, may tinatawag natin sa, di ba, may video lock, may picture, nagsisync siya eh. Kumbaga, ito talaga. Ito sila eh. That's why we watch concerts. Like lately, I watched the Levi concert. Pambihani talaga ako. Kasi sobra. May case sa may case sa US yata na may isang AI na identity, banda or girl group. Sikat siya sa Spotify, sa lahat. Even Instagram, may sarili siyang grabe yung followings niya, grabe yung Girl group pero AI siya. Pero AI AI, AI artist. Wala Declared. naman siya. Declared. Okay. Ayun nga, paano walang loophole? Walang paano walang lusot? So, pwedeng isang tao lang kumikita sa lahat ng yan kasi siya gumawa ng right. imagery, siya ang gumawa ng branding, ng music lang. Kasi sa Deezer, sasabihin AI siya eh. Yeah. Yun, Or sa Deezer pwedeng na- label, di natin alam. So sana pag AI mas mababa lang ang kinikita. Sige na tatanggapin, pero yung premium nga nandun sa totoo. Parang hirap din no. Hindi mo siya matatanggal eh. Yeah, I'm sure magkakaroon ng mga policies. Pero yun nga parang sobrang bilis kasi ng
nangyayari Bilis na eh. hindi makaka-catch up din. Hindi mo, yung, hindi ka makasulat ng, di ba, bago pa ipasa sa Senado yan eh. Yeah. Lalo magulo Senado natin. At depende kung paano pahalagahan as a nation ng Pilipinas sa kanang mga leaders, stakeholders, ang music Mismo. at yung industry. Meron kang sample niyan maganda eh, yung Korea. Yung dati, may inano ka sa amin. Di ba? Oo, like, sila, willing silang maglabas ng millions for their, even yung K-pop, naglabas ng government for that eh. Kasi Yeah. naniniwala Yeah, diba? silang export quality yung kanila. Minahal muna nila sarili nila eh. Ito lagi kong sinasabi ito. Minahal muna nila sarili natin nila. Ang Pilipino kasi may ugali tayo na kailangan ma-recognize muna abroad, bago natin lalabasan ng pera. No, yung hindi kilala, humihingi sa'yo ng pamasahe kasi magko-compete abroad, whether it's chess or singing, lalapit sa mayor, walang makukuha, may pagbebenta ng whatever para makalipad, pagbalik, may welcoming committee, may tarpaulin sa City Hall. Speaking of, yung may dalawang I think it's the SB19 and the Bini, yung parang ambassador na ng government, na DOT yata eh. Yung dalawang artist. Mga unang artist dun was, Lang. para sa akin, Fourth Impact, yung 14 pack. Yung Calzado apat na sister, girls. what's her last name? Yung sisters na yun. Sarkado. Sarkado sisters. Sarkado. Di ba parang, talaga from nothing to, kung saan sila ngayon, I'm happy for them. I'm happy for, pinaghirapan talaga nila. Pero yun nga, para lang makilala. Kasi dito talaga parang, di sila pumatok eh. No, They really had to go compete in Korea. Then they had to compete in the famous stage of AG. I think it was America's Got Talent ba? UK's Got Talent. Para lang maano na. Tapos pagdating dito eh. Like perfect example, si Safronio. Oo nga. No? Di ba? Hindi siya nakaano sa The Voice dito. Pero Correct, The Voice correct, dun, correct. champion siya. Saka natin minahal. No? Oh, Not exactly. for anything else. Di ba? Yun eh. Parang, ganun ba tayo sa music na tayo ang tapos di papasa sa atin? Yeah. Pero sa kanila, talagang bighani sila. Di ba, para sa akin, parang, I think, minsan, yung talents natin, na-undermine ng politics din siguro. Grabe rin kasi politics sa music industry. Na sana, di ba, may konting leeway for our artists. Ang dami kasi struggling artists ngayon. Totoo yan eh. Let's face it, in our music industry, sometimes it's the people you know, then what's your talent, kung ano man talaga yung talent mo. Yun eh. Correct. Yun na. May nasagot ba tayo? Nalaman ba natin yung Dumami yung tanong. I think, Parang yeah, daming kasalanan, no? marami. Isa na tayo dun. Kasi mahal tayo eh. Ayun. Mura, Kayo lang, mura si ikaw lang AI eh. yata. Oo, grabe. Parang pag sinasabi nga parang 80% daw ng budget yung nawawala pag AI na yung ginamit. So, Magkakaroon grabe. ng profession na prompter, no? oo nga, no? Iba ng Sisikat siya profession. magaling wait. na prompter to. Ang lala. May isa akong kilalang arranger, nilipitan siya ni label. Okay. Para, Siya yung mag-prompt. siya ang taga-prompt. At ipa-prompt sa kanya ay, wala akong kung ano, children's songs Talaga. Wild. for YouTube release. Wild. Sabi ko, okay, kakaiba yun. Ibang topic din yan. Sarap pag-usapan next time yan. Yung na. Kasi grabe pala children's songs sa YouTube eh. Oo, yun nga. Yung mga Cocomelon na yan. Oh, yeah, no. Ibang science. Grabe. Iba yan eh. Iba. Ang lalim. Anyway, yun na. Mayroon ba tayong tapusin na natin tong session natin. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga darating na episode. Mga pang-away. Ikaw, meron ka ba? May conclusion ba tayo? Parang lahat responsible. Lahat ano? tayo may Parang, kasalanan. oo eh. Tingin ko, yun nga. Yeah. Para sa akin lang, for those who really love to be a producer, singer, songwriter, or be in our industry, para sa akin, sana madaanan mo yung pinagdaanan namin. Kasi it will make you not just respect our industry more, but love it in that extent. Kasi alam mo, pinaghirapan mo. It takes years kasi bago dati marating kung saan tayo ngayon. Right. Masabi ko, because I entered the music industry, my gosh, talagang katawa-tawa kami nung nagsistart kami. Pero right now, masasabi namin, lalo't kayo, kung gusto niyo talaga may part ng industry na to, please respect our industry, hone your craft, na sabihin natin, okay, gawin mong tool ang AI, pero iba rin talaga kung may mapagyayabang na skill set Right. na ipapasok sa industry na to. Kasi hirap rin sabihin natin, makikita ng tao talaga yung mo eh. Kung hanggang saan yung pagka-musician mo. Yan, yun lang sa akin. Ikaw, maestro. Ako, two things. Una, tingin ko hanggat
hindi mamahalin ng Pilipino yung sarili niyang art. Yung parang South Korea na baliw muna sa sarili nila. I always say this. I agree. Yung problemang to, ganito pa rin. It may worsen, baka medyo makontrol ng konti or not. Pero tingin ko doon talaga magsisimula eh. Yung gustuhin natin yung mga sarili nating music. Gusto natin yung to a point where yung AI parang junk food eh. Mas i-value natin yung mas may sustenance sa mas sustansya sa soul eh. And second is ilang bands na rin na nagbubruto sa isip ko eh na syempre ang AI nagfi-feed siya sa info na that's out there. Okay? At if we're talking about generative AI ng songs, meaning yung ng compositions, yung music and lyrics, malamang sa malamang ang laman ng mga yan kung Pinoy music ay Tagalog. Hindi pa ganun I have a theory na hindi pa ganun kakilala ni AI ang ibang languages ng Philippines. Marami tayong languages, not just dialects languages. Baka yun yung barahan natin na parang backdoor natin para maano ni AI. So Exactly. sana suportahan natin yung We Yeah, Love exactly. Jude and yung Yeah, Abyss exactly. Pop and Min Pop. Kaya I'm for that talaga. kasi yun. Tapos, I don't know, wag nating ipasok sa internet, gawin nating analog para hindi Yeah, exactly. malaman ni I don't know. Pero yun Maganda kasi trust yan. untouched eh. Yeah. Hindi kilala ni AI. Baka something na pwedeng pag-usapan yan later on. So, more experience, more events, activation. Labas Parang ng pwede Manila. ma-experience. Yeah, mahalin natin sarili nating kultura, sarili nating musika. Hindi Baka lang Tagalog eventually, OPM. Iba eh. Baka eventually may maglalabas na not on the internet. Ang ganda. Oh, di ba, ang tol? ganda. Purely Actually, maganda analog. yun. Pwede kang didistribute ka lang ng ano. Maganda Against yan. the flow ka. CD lang or Oo. vinyl lang, tapos Mismo. Pag concert ginawa yan, lang siya. not on cinemas. Parang Oo, not di on ba? theater. Puro full DVD Puro lang. DVD, di ba? Hindi, yung maganda experience, yung actual, yung flash, nakikita mo tumutugtog sa harap mo. Iba yung ganun. adrenaline eh. Hindi, iba rin kasi like sabihin natin, artist ka, promote mo, kakanta ka sa tao eh. Mismo. Di ba? Promote mo yung material mo. Gusto ng tao yun eh. Parang, wow, ito yung album mo, bibiling ko. Right. There's more to making music than just prompting. Na-trigger lang ako na in a positive way yung sinabi ni Sir Pao na pag nag-promote ka, gone were the days kasi, hindi naman gone, pero parang baka hindi nila na-experience pa na mag-promote ng kanta na grabe yung experience na punta kayo ng bar. Una, walang kilala. Hindi kilala yung banda nyo. Tugtugin nyo lang yung kanta nyo, di ba? Tapos punta kayo. Saya na Mag-tour kayo, mag-road kayo na tropa kayo. I mean, it's part of the experience of making music na maraming mas malalim pa than just ano. It's a very human experience. So sana ma-experience ng mga bata din ngayon. Actually, mga banda, Mm. yun yung feeling ko magiging mahirap maano sa AI because mga banda talaga, Oo. siyempre gusto nila sila Kailangan nila tugtog, right? sila yung right, kakanta. right. So I think mas i-thrust natin yung mga bata na yan. Grab an instrument, Yun play nga. music, write music with your friends. Right. Jam kayo, perform kayo on stage. Mm. Iba yun eh. Yeah, tama. The days of Eraserheads, Ramaya, Oo. The Dawn. Kaya grabe sila. Wolfgang, Razorback. Pag nag-concert sila talagang, wow! Laglag ano eh. Alaglag ano eh. Sabi nga ni Raymond Marasigan, go out and form a band. Yan. Yeah. Parang, Totoo yan, yun yung experience eh. Diba? Iba yun eh. Iba-iba. Yun na. Tapusin na natin tong show. Isang case na naman ang ating nalutas. Well, Hindi ko alam. Actually, di hindi pa nalutas. tapos. Wala pa nga eh. Wala tayong nasisi ngayon kung sino may kasalanan. Eye-opener. Oo. Pero at least, simula to ng pag-educate sa lahat ng viewers at sa lahat ng tao. Sana makagawa pa tayo ng mas maraming mga ways para masuportahan nga yung music natin and ways para maprotektahan yung mga totoong tao, di ba? Yun lang. Yeah. And bye guys, see you sa next episode ng Bakit Parang Parang Kasalanan Kasalanan Ko. Ko. Bye. Thank you. Hey.